Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Likas sa atin ang makagawa ng pagkakamali, maliit man o malaki, dahil kakambal ito ng ating pagkatao. Gayunman, hindi ito nangangahulugan na madali para sa lahat ang magpatawad, kahit pa ito ay isa sa mga pangunahing turo ng Simbahang Katolika. At kung minsan, may mga pagpapatawad na labag man sa kalooban ay ginagawa para palayain ang sarili. To you, Father, what is the end point of forgiveness? Can forgiveness be self-serving? Kasi may mga nagsasabi po na iba na nagpapatawad ka kasi gusto mo ng peace. Gusto mo ng quiet sa iyong sariling buhay. Gusto mo ng kapayapaan. Gusto mo i-detach yung sarili mo mula sa mga sufferings or mga different types of pain sa paligid mo. Pero it serves you, not the person na nakasakit sa'yo. Selfish po ba kung iisipin ang pagpapatawad? Thoughts on this? Yung self-serving siguro is not the right word for it. No? Pero tama yung sinabi mo, kapag ikaw ay nagpatawad, ang unang nabibiyayaan ang sarili natin. Sa aking panayam kay Reverend Father Oliver Yalung, isang pari mula sa University of the Assumption, iginiit nito na bagamat hindi matatawaran ng inner peace at spiritual healing na hatid ng pagpapatawad, ginagawa daw natin ito higit sa lahat para sa ikapapayapa ng mga nakasakit sa atin. Pagpapatawad, kahit may magandang epekto sa personal nating buhay, ang pagpapatawad ay para sa ating kapwa. Unang-una ay ito ay para sa ating kapwa. Lalo-lalo na yung mga nagkakasala sa atin. Pinagkakalooban din natin sila ng kapayapaan, ng pagpapagaling, ng kalayaan para sila rin ay mamuhay ng matiwasay. Paalala pa nito, ang pagpapatawad ay isang paraan para makalaya mula sa impyernong buhay na puno ng galit. Panahon man ng Kwaresma o hindi, hinihikayat ng Simbahang Katolika ang pagpapatawad bilang pagtulad sa matinding sakripisyo ni Kristo para sa sanlibutan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ating oras sa 10:36. Manibagong umaga ang naghihintay sa bawat manggagawang lubos nag-aalay. Ang bayan kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas.
Masaganang umaga po sa ating lahat. Ako po si Karen Oyong. Masaganang umaga. Ako naman po si Administrator Larry Lacson ng National Food Authority, katuwang ng Department of Agriculture. Samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating agrikultura. Tutukan at himayin natin ang mga balita at issue na may kinalaman sa pagsasaka, pangingisda at paghahayupan na siyang nagbibigay ng masaganang pagkain sa hapagkainan. At syempre tayo po ay napapakinggan live dito po sa DZRH. Ang ating frequency ay 666 kHz. Live rin po tayong napapanood sa DZRH News Television. Ang mga cable channels po natin, Signal Channel 18, Sky Cable Channel 3, GSAT Channel 140, Converge Vision Channel 14. Naka-live stream din po tayo sa DZRH Facebook at YouTube, habang live rin ang audio broadcast sa DZRH.com. Admin Larry, hello po. Good morning. Good morning, partner. At grabeng init ngayon. Correct. As biglang uulan. Well, sabi po ng Pag-asa ay may bagyo. Hindi ko alam kung pumasok na ba itong si Doming. Pero sabi nga nila, habagat ang magpapaulan. Pero bakit ganon, Admin? Pagkatapos ng ulan, mainit pa rin. Oo nga, maisangan, no? Correct. Kaya kung tayo naiinitan, paano pa kaya yung mga halaman? Tama. Ang ganda ng topic natin mamaya. Oo, tungkol sa, ano ba to, pabago-bagong panahon. At Oo. kung paano ang agrikultura sa ganitong mga panahon. Yes, yan pong ating pag-uusapan. Very interesting at very timely, very relevant po. Alright, so eto, dire-diretso na nga po tayo. Narito na ang mga pinakahuling balita sa Department of Agriculture. Balitang Agri. So ipinag-utos ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang muling pagbuo ng El Nino Task Force sa kagawaran na para ihanda ang bansa sa posibleng matinding epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon. Babala ng kalihim ang matagal na tagtuyot ay maaaring magpababa ng produksyon ng pananim, makaapekto sa kita ng mga magsasaka at magdulot ng pagtaas ng presyo ng pagkain. Ito'y kung kaya't kinakailangan ng mabilis na pagkilos para mabawasan mga posibleng epekto ng weather phenomenon. Matatandaan noong natapos ang El Nino noong 2023 hanggang 2024 ay nagdulot ito ng 57.78 na bilyong pisong pinsala sa sektor ng agrikultura na may tuturing na pinakamalaking halaga kumpara sa mga nagdaang taon. Sa iba pang balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture na mamuno sa pagbuo ng Implementing Rules and Regulations para sa Executive Order No. 116 na nagtataas ng minimum access volume para sa pork imports. Ayon kay Secretary Tiu Laurel, kukonsultahin ng DA ang hog raisers, meat processors at mga mambabatas para sa pagbuo ng guidelines. Tiniyak niya na babalansihin nila ang pagprotekta sa mga consumer mula sa mataas na presyo, pangangalaga sa lokal na producers at pagtupad sa international trade commitments ng Pilipinas. Ang Executive Order No. 116 ay nagtataas sa pork import allocations mula sa 54,210 metric tons hanggang 204,210 metric tons. Bunsod na rin ng mga pangamba na mahigpit ang domestic supply na dulot naman ng epekto ng African swine fever sa local hog industry. Alright, so Sek, siguro tanungin lang kita, very curious lang ako nung minention mo yung minimum access volume para sa mga pork imports. Ano po ibig sabihin nito? Oo nga, no? Kung pakinggan Medyo mo, technical. In simple language or layman's term, ano lang to? Kung pasok ka doon sa minimum access volume na to, mas mura ang babayaran mong taripa. 15% okay. lang. Okay. Ang tawag nila doon in quota. Pag sa labas ka na ng volume na yon, out quota ang tawag doon, 25% na. Okay. So, doon na po tayo sa loob niya, ng 15% para
mas sulit. Mas mababa ang presyo ng mabibili nating pork sa merkado pag Tama. gano'n. Ayun. Thank you, Admin Larry. Samantala, mayroon po tayong good news. Nakatanggap ng parangal ang isa nating opisyal sa Department of Agriculture sa 2026 Asia Pacific Food Regulatory Authority Summit na ginanap sa Seoul, Korea, kamakailan. Kahansamida! Si Assistant Secretary for Policy and Regulations, Attorney Paz Benavides, ay tumanggap ng Honor of Excellence Award para sa kanyang papel sa food, safety, and regulation. Bukod po sa kanyang papel sa kagawaran, si ASEC Benavides din ang namumuno sa Food and Agriculture Organization ng United Nations Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture, ang kauna-unahang Pilipino na nahalal sa nasabing posisyon. Ang AP-FRA Summit ay isang platform para palakasin ang regional cooperation at isulong ang regulatory science at masiligtas at matatag na food systems. Nakaka-proud naman, partner. Yes. Congratulations po Congratulations. kay ASEC Benavides and more awards to come sa Department of Agriculture. Ayan. So susunod na po, White Revolution. Tatahakin ng mga magsasaka para sa mas masustansyang agrikultura. Abangan yan sa Alagan DA. Diyan lamang po kayo. Magbabalik po tayong makalipas ang ilang mga paalala. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ayaw mo na ba? Ha? Ano ba sinasabi mo? Naisip ko lang kung anong sasabihin sa atin ng kanin kapag sinasayang natin siya. Diba malungkot? Kasi napakahalaga ng bawat butil. Kaya kanin ay huwag sayangin. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At
at si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap, napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry R.H.R. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ang Pilipinas po ang isa sa pinaka-disaster-prone country sa buong mundo at yan ang ating pag-uusapan mamaya-maya. Pero syempre, nagbabalik po ang ating programa. Ito po ang Masaganang Pinas. Ayan, sorry. Medyo parang na-excite ako masyado. Na-advance sa admin. Ito na nga, pinag-usapan natin kanina, diba, admin, yung El Nino, yung mainit ang panahon, diba? Pero hindi kasi katulad noong mga earlier years na yung init ng panahon, parang kaya pa natin matolerate. Ngayon parang kakaiba na po, no? Extreme. Extreme, yes. Yun yung salita na hinahanap ko, Admin Larry. So, tuwing may kalamidad nga, gaya ng bagyo, nasasalanta ang produkto ng ating mga magsasaka at minsan ay nauuwi sa wala ang kanilang pinagpapaguran. Bukod dito, naglunsad ng programa ang Department of Agriculture para tulungan po ang ating mga agri-heroes na mas mapangalagaan ang kanilang kabuhayan. Nagaya na lamang po ni Sir Zalde Agustin, kasalukuyang presidente ng Alfonso Castañeda Vegetable Growers Association or Alca-Vega. Panuorin po natin ang kanyang kwento. Alagang GA. Ang gulay, bago pa man makarating sa ating mga hapag, ay dumaraan muna sa sistematiko at maselang proseso ng produksyon upang masiguro na ito ay sariwa at angkop sa pangangailangan ng mga mamimili. Ngayon, sa tulong ng mga modernong teknolohiya, higit pang napagyayaman ang industriya ng paggugulayan. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Zalde Agustin, kasalukuyang presidente ng Alfonso Castañeda Vegetable Growers Association or mas kilala sa tawag na Alca-Vega. Ang Alca-Vega po ay binuo noong taong 2014. Sa ngayon, kami po ay binubuo na ng 34 farmers po sa 3 barangay ng bayan ng Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya. Noon, ang pagtatanim po ng mga high-value crop farmer dito ay kadalasan mga DIY dahil kami ay tumutugon sa pangangailangan ng mga institutional buyer. Kailangan tuloy-tuloy meron kaming production ng supply. Dahil kami po ay located sa daanan ng bagyos, ang weather po dito pabago-bago. Kaya yung ani namin before, nung ginagamit namin yung traditional practice, hindi predictable. So minsan tumatama kami sa ani, minsan hindi kami kumikita. Nung nagtatag na po kami ng Alca-Vega, kami po ay inirekomenda ng aming lokal, ng aming MAU sa provincial at sa regional ng Department of Agriculture. And then binisita po yung aming association, kanila pong binalidate. So ito ang naging reason kung bakit kami napalapit at naangkop kami sa programa po ng White Revolution. Kami po ay binigyan ng intervention katulad ng seeds, mga pataba, organic fertilizer. And then kalaunan, dito pumasok na kailangan mag-implement kami ng smart agriculture, mga smart technology, no, katulad ng greenhouse, paggamit ng solar irrigation, drip irrigation, makabagong IPM or Integrated Pest Control Management, at gayon din yung continuous market linkage, no, sa mga institutional buyer. Ang aming mga rain shelters sa ngayon, ang aming greenhouse ay integrated sa solar
drip fertigation. Nababawasan natin yung ating production cost kasi yung mga normal or traditional na pagpapatubig, gumagamit ng bomba, gumagamit ng pump na kumukonsumo ng diesel, ng gas. And then computed na po yung EC or yung nutrients na naibibigay natin sa ating mga halaman. So kung concrete at precise yung binibigay nating nutrient, mas napapababa natin yung ating nutrient cost sa ating mga halaman. Napakalaki ng difference ngayon na kami po ay nabigyan ng mga White Revolution Project. Ang pinapanalangin po namin ay ituloy-tuloy pa yung mga ganitong programa. Tuloy-tuloy nyo pang tulungan yung ating mga magsasaka. No? Dinggin ang kanilang mga pangangailangan at gumawa po tayo ng mga programang akma sa kanilang mga lugar. Ayan, at natunghayan po natin ang isa na namang natulungan ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng kanilang programang White Revolution. Admin Larry, ba't nga ba tinawag na White Revolution? Yung una ko pong nabasa tong ating program sequence, bakit white at hindi green? Kasi di ba green yung uso di ba? Or pink? Biglang ganun Depende. Bakit nga ba? Malalaman natin sa ating mga panauhin. Correct. No? At balita nga po namin ay maayos ang tinatakbo ng kanilang asosasyon. Level up sila. Yes, high-tech nga. May mga solar panels, diba? Grabe. At sa katunayan ay sa kanila na kumukuha ng supply ang isang malaking fast food chain. Ayan, talaga namang good news po para sa ating mga agri o mga taga-agri sector natin. At kaugnay po nito, tinatawag na White Revolution Program. Makakausap po natin ngayong live dito po sa ating studio si Ma'am Cheryl Marie Natividad Caballero, ang Undersecretary for High Value Crops ng Department of Agriculture. Hi Ma'am Cheryl, good morning po. Good morning. Magandang umaga po. Ayan. Magandang umaga, Miss Karen at Admin Larry at sa inyong mga tagapakinig sa Masaganang Pinas. White Revolution baka mo ang ating usapin. Ano? Yes. So, napaka-catchy nung coined na word for modernization ng agriculture, lalo na sa ating mga gulayan. Una sa lahat, nandun yung symbolic value ng white as the purity of intention, no? To help the farmers level up and address yung challenges sa kanilang pananim. But white also is connected to the use of the cover o yung parang kulambo na ginagamit natin para maprotektahan dahil kulay puti. Kulay puti. Practical din pala kasi yung rason. Because it doesn't absorb too much heat. Yes. Pero ito ay nakadistribute sa mga halaman kung saan kailangan nila yon doon sa kanilang growth stage. So aspeto ho ito ng ating management ng pananim, lalo na sa mga lugar na kainitan at tayo naman ay tropical country. So ito ho ay isang sistematikong pamamaraan na-coined ng ating secretary. Alam niyo naman, secretary ang po mismo ang nakapag-isip ng konteksto ng White Revolution dahil sa kanyang pag-iikot sa buong Pilipinas, nakita niya sa isang lugar, ano pa yung karamihan ng puti ng mga lugar-lugar na merong mga cover. So, it was explained to him at kaunahan ito ay related sa isang high-value crops din, ang tabako. But then, nung nakita niya na maganda ito para palawakin natin. And so, the White Revolution came in para magkaroon ng protection yung ating heat-sensitive plants. Lalo na po itong mga high-value crops na tinatawag natin. Yun. So, at least, alam na natin yung background. Alam natin bakit White Revolution. Yes. So, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan with Ma'am Ching, meron din po tayong papakilala. Nakasama rin natin dito sa studio at mamaya makakausap din natin siya. Admin Larry, diba? Siya po si Sir o Ginoong, napaka-formal, Ginoong Yu Nichols Manalo. Ayan. Ang Assistant Secretary for Operations naman ng Department of Agriculture at National Project Director ng Philippine Rural Development Project at ng Adapting Philippine Agriculture to Climate Change Project. Hello muna po, Sir Yu. Tama ba? Yun ang inyong kanang nickname, Sir Yu. Magandang umaga po, Ma'am Karen, sa kay Admin Larry. Ayan. So, ang dami pong, kumbaga, mga task, ang haba po ng, kumbaga, ng role nyo. Pero ang nag-stick sa akin yung
sa Philippine Agriculture to Climate Change Project. Isa yun sa thrust natin. Kailangan mag-adapt po ang ating DA sa pabago-bagong panahon. Tama ba, Yusek? Po. Asek? Tama, Ma'am Karen, at nabanggit nyo nga, no? Well, based sa World Risk Index for the past 10 years, rank number 1 ang Philippines in terms of the risk, in terms of the climate hazard, pati yung mga, well, itong nature hazard po. Ayun. So, pag-usapan pa natin na mas Pag-usapan malalim natin. mamaya, Admin Larry. Okay? Siguro tanong na rin natin si Yusek Ching. Yusek Ching, kailan po pala na-establish itong adhikain na ito, itong ating White Revolution? Yeah, ito ho ay nag-umpisa actually nung nakaraang taon. No? But bago pa man yon, may mga nurseries na ginagamit na ang DA at ito ay nakaangkla din doon sa konsepto ng protected cultivation system. Pinalawak lang ito sa panahon ni Secretary Secretary Kiko. Kabisado kasi siyang tawagin ng Franny sa fisheries. So, Okay. doon kami unang nagkakilala. But definitely, ang inobasyon na nakita niya ay dapat palawakin. At nitong nakaraang taon, nag-umpisa na kaming mag-establish ng iba't ibang modelo. So, base doon sa mga pag-aaral, ay kailangan talagang padamihin itong mga protected cultivation system na ito o White Revolution ng ating platform na naintindihan ng ating mga magsasaka. So, pag sinabi nilang White Revolution, madaling ma-visualize. So, yung protected cultivation system aspect ay pinapalawak po natin mula doon sa mga maliliit na implementations noon hanggang sa series of PCS na tinatawag natin para ito ho ay maging commercially viable para sa ating mga magsasaka. Ayun. Okay. Marami pa tayong tanong. Correct. Marami tayong malalaman sa kanya. Tungkol sa White Revolution. Ayan po. So, babalikan po natin yan makalipas ang ilang mga paalala. Ang ating oras, 2 minuto sa bago po, mag-alas 11 ng umaga. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ang palay procurement ay isa sa pinakamahalagang activity ng National Food Authority upang masiguro natin na meron tayong buffer stock. Bumibili tayo ng palay mula sa magsasaka mula 17 hanggang 30 pesos upang masiguro na sila ay kumita sa kanilang pinagpaguran. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya!
papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS Galalala Fapcon Galalala Fapcon Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS nagiging car-centric sila because they're not yet, kumbaga, satisfied with us. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Usapang Agri. At nagbabalik po ang Masaganang Pinas live sa DZRH Radio at DZRH News Television. Admin Larry, siguro tanongin na po natin ang ating mga panauhin tungkol pa rin sa White Revolution. White Revolution, no? Marami tayong tanong, no? Unang-una, partner, gusto kong tanongin dahil ito'y naitatag na, no? Matagal-tagal na rin, no? Gaano na ba karami na natulungan natin dito at palagay ko marami na ring pondo ang naitulong natin. Paki-explain nga. Una sa lahat, ito ay naitatag natin sa iba't ibang probinsya, no? Mga syudad na nalagyan under sa NUPAP noon, yung National Urban Agriculture Program natin, at ngayon ay pinapalawak sa High Value Crops Development Program. So mas encompassing ho yung kanyang coverage dahil probinsya, munisipyo at may mga ugnayan din ng iba't ibang mga local government units. Kaakibat dito ang mga cooperatives. So hindi ho kasi ito ordinaryo na ilalatag, ano. So kung ilan nito nakaraan umabot na tayo ng mga almost 200 plus. Nakatao or organization? Na PCS marami na maliliit na greenhouses. Pero itong model na nakita ni Secretary dapat maging economically viable ay mas madami na magkakatabi. So ito ho ay mga tatlo pa lang yung nailalatag natin because napaka-selective ng partnership sa organisasyon. Kasi hindi siya ordinaryong grupo, kundi dapat meron silang commitment, meron silang counterpart, may organization, at meron silang malakas na organisasyon. Dahil imagine natin, Karen at Minlari, no, etong production nila ay magiging premium. Dahil protected ang area kung saan sila ay nagtatanim, manage yung patubig kung kaya't hindi tayo mag-aaksaya ng tubig lalo na sa tagtuyot. At higit sa lahat, pinapractice din nila yung integrated pest management kung saan ang mga pestisidyo ay nababawasan sa paggamit ng magsasaka dahil manage at control yung environment. Yun ang inobasyon na gustong mailatag ng ating secretary para tuloy-tuloy ang availability ng ating mga gulay at tumaas man, bumaba ang presyo, controlled natin structurally and institutionally. At saka Yusek, di ba, ang isa sa mga malaking layunin nito ay talagang makapag-ani ng mas marami kaysa sa tradisyonal, no? Parang hindi siya para sa lahat, partner, ano? Kailangan medyo may maturity and all. So yung iba na gusto pa na alam nila strong sila na organization, kaya nila, kanino sila pwedeng pumunta para makapag-avail? Kailangan ba nila ng partner from the private sector or paano ba ito?
Una po sa lahat, kailangan silang lumapit sa ating regional offices. So, yun ang pinakamalapit na opisina ng DA. Pangalawa ay dapat organisado na sila. So, kanino at saan magkakaroon ng assistance, dapat din nating mailatag na yung PCS o White Revolution, Protected Cultivation System, ay nakakabit na sa isang merkado. Because they can produce sustainably and continuously, ay pati ho yung kalidad ng produkto. So, pwede silang mag-premium quality nung kanilang harvest. So, ang ginagawa ng DA ngayon ay iniimbitahan yung mga institutional buyers na gusto nilang mapanatag din sa kanilang supply chain. So, nililink na pala agad. Tama, Okay. Admin Larry, no? So, sa umpisa pa lang, yung mga modelo na nailatag ayon sa innovation system na gustong makita ng ating secretary. Kasi ayun yung umuwing luhaan ang farmers. So, para maging sigurado yung kanilang kita, at the onset pa lang sa planning stage, meron na silang tinititigan na kapartner sa kanilang merkado. So nakita natin pala dun sa video yung Alcavega, no? So napakalawak nito, napakarami ring, sabihin natin mga greenhouses na may puting tabing. So it's White Revolution. Ayan po. So yan nakita natin sa ating TV screens ngayon, ano. Pero nabanggit nga kanina admin, 'di ba, na mukhang high-tech ito, mukhang kailangan paghandaan ng mabuti, at mukhang compared sa traditional na farming ay kailangan ay mag-invest ka kumbaga sa mga kagamitan. Infrastructure wise po, Yusek Ching, ano po ba yung kailangang paghandaan ng mga farmer cooperatives at mga organizations para po dito? Una po sa lahat, yung tenured, yung lupa, no? O meron silang right to use for a longer time. Kasi investment ho yung infrastructure, no? Pangalawa, meron din silang willingness to be trained, kasi hindi lang yung pagtatanim, kundi yung pag-maintain nung facility. So, depende sa kanilang miyembro, yung history ni Alcavega. Kung makikita natin, iba't ibang halimbawa, iba't ibang examples ng protected cultivation system. So, may low tunnel. So, yun, madali nasa, lang yan. video ngayon. Kayang-kayang mag-invest yung kanilang farmer member. Meron din namang locally sourced na materials, gamit natin yung bamboo, plus the science of putting up the PCS, at merong super high-tech na ang laman ay yung controlled fertigation. So, meron ho kasing drips lang, pero meron ding controlled fertigation na kasama na sa mixture ng paglabas ng tubig ay ang fertilizers na naka-precision doon sa pangangailangan ng halaman. So, pangalawa din ay bukod doon sa irrigation system ay yung solar-powered irrigation sa conventional farming. Kung sila naman ay magta-transition o cultivation system using the smaller tunnel style. So, ang DA, depende sa kakayanan ng organisasyon. Doon ho natin minamatch yung assistance sa kanila. But those who are mature enough to take this to a higher level, yun ho yung may training tayo, at kasama ngayon yung 4 na elemento, no? Capacity building para sa agronomist, so dapat may agronomist sila. Pangalawa, meron din silang marketer tsaka business development staff. Dahil tuloy-tuloy yung pakikipag-usap po dyan sa merkado. At pangatlo, yung mga farm workers na tinitingnan natin yung partnership with TESDA para sila din ay certified and skilled. So, we are professionalizing the production of high-value crops under the protected cultivation system by putting in the management component doon sa aspeto para ho ito maging sustainable. So ano pala ito, no? Iba-ibang level ng kakayanan. Pwede sila pumasok. Kung yung sa tunnel lang, mas simple, or yung mas high-tech, no? Or ganon. So, Yes.
Ang kailangan lang nilang gawin, pumunta sa DA regional offices at mag-signify ng intention nila, no? So, maganda. At least hindi lang puro mga level up na farmer ang makikinabang. Yes, opo. Yes, opo. Opo. At nakaka-attract din ito sa ating mga young farmers. Oo. Kasi it makes agriculture more sexy. Eh, wow. And cool. And cool. Technology-driven, And no? tech-driven. Yes, So, at yung revenue stream is properly understood. So kaya no, like Alca Vega kanina, meron na daw silang institutional buyer which is a big fast food chain. So other farmers can also do the same. Kaya po nilang mag-produce nung kinakailangan po nung institutional buyers nila. Kasi consistent po yung quality, yes, yung quantity, ayan po. Tsaka ano po yan, na-attract na rin yung ating mga government financing institutions because it de-risks the investment. Medyo na kasi siya, financially rewarding na siya. Yes. Okay. Mas bankable. Sexy, cool, and bankable. Wow, that's White Revolution. That's the innovation of White Revolution. Galing naman ni Sec, Franny? Yes, ano tawag sa kanila? Sec Franny. Sanay kasi kami tumawag sa kanya sa fisheries dati ng Franny. So, Well, partner, bago tayo He's a cool guy. Marami pa tayong pag-uusapan, Yes, no? oo. Balita ko kasi may ibibigay na mga assistance para sa ating mga magsasaka at pangingisda. Tanungin naman natin si Hasek Yu, no? Hasek Yu, ano ba, naibigay na ba natin itong mga cash assistance? Magkano na ba naibigay natin? Maraming salamat sa tanong, Admin Larry. Well, nagkataon po na meron tayong 10 billion no, sa 2026 sa budget ng DA na tinatawag nating Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. Tapos nangyari po itong Middle East crisis. Ano po? So ito po, sinimulan natin ngayong buwan ng Mayo, ang pagbibigay dito po sa ating mga farmers at fisher folks, totaling to around 4.1 million farmers and fishers. No? So sa ngayon po, out of the 4.1 million, as of May 28, nasa 1.2 million na po ang nabibigyan natin. Sa tingin natin, medyo maliit pa, pero patuloy po ang ating pagbibigay through our regional field offices. Ang 1.2 po ay ang kaakibat po niyan doon sa nasa 2.8 billion po yan. Marami-rami na rin. Marami po. Ang nangunguna po dyan, ang Region 7, sa pagbibigay po, Region 5, 4B, saka Region 6 po. Ayun, kita mo naman ng DA, partner. Talagang yung assistance for our farmers and fisher folks, ganun na lang, ano? Yes. I'm sure, mas lalong bibili siya na ASEC, no, this coming weeks and months, no? Balik tayo dun sa White Revolution, no? Kanina may nabanggit ka na sa yung vulnerability ng Pilipinas, kung gaano ba tayo ka disaster prone. Paki-explain mo nga maigi, parang ang bilis kanina ng pagkakaano mo eh. Well, alam po naman natin no, na tropical country tayo. Ngayon nga po, nasa El Nino watch po tayo. Hindi pa po tayo nasa El Nino. Wala pa po tayo sa El Nino regime. Nasa El Nino watch pa po tayo. Pero bago po tayo nag-El Nino, ano po ba tayo? Puro La Nina naman. So yun po ang cycle. No? Sa base sa World Risk Index, sa nakaraang 10 taon, number 1 po ang Philippines in terms of exposure sa natural hazards sa mga climate change related impacts, no. So ngayon, yung White Revolution po na binanggit ni Yusek Ching kanina, na programa nga po ng Department, isa yan po sa tinatawag natin na strategy para po palakasin ang ating mga magsasaka na makasabay dito sa pabago-bagong panahon. Okay. It's part of the mitigation measures, yes, no? Totoo yun, ano. Pero meron daw po kayong program, ASEC, yung Adapting Philippine Agriculture to Climate Change, yung APA project. Kumusta na po ito at paano natin natutulungan yung mga vulnerable farmers po natin? At syempre yung kanilang mga pamilya na rin po. Salamat po, Ma'am Karen, sa tanong. No? Ito po ay 7-year period project na sinimulan natin noong October 2024. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng Food and Agriculture Organization ng United Nations, ng DOST Pag-asa. Mamaya po, babanggitin ko bakit andyan yung science at ang Department of Agriculture. Pati na po ang ating mga local government units. Ito po ay ini-implement sa siyam na probinsya, sa 5 region. Ito pong mga probinsya na to ang
Apayao, Kalinga, Ifugao sa Cordillera, Cagayan, Isabela sa Region 2, the Camarines Provinces ng Bicol Region, Bukidnon ng Region 10 at North Cotabato ng Region 12. Wow. So Luzon, Visayas, Mindanao covered po tayo, ASEC. Ayan. Gano'n nga karami yung natin dito, beneficiary natin? Ang tina-target po natin out of the 26 million US dollar grant na nanggagaling sa Green Climate Fund, ang total na tina-target natin dito ay nasa 250,000 unique individuals or mga farmers households. At ang direct po na target na bibiyayaan nitong grant po is nasa 45,000 individuals lang. Yung balanse po ay manggagaling sa Department of Agriculture sa iba't ibang mga programa. Alam mo kasi, partner, talagang matagal nang ginagawa ng Department of Agriculture itong sa climate resiliency, may mga village pa nga na nag-a-adapt ng mga climate resilient practices. Itong sa FAO is parang karagdagan, ASEC, parang suporta ng FAO sa Philippine government para mas lalo pa yatang mapalakas yung ating yung response natin dito sa pabago-bagong panahon. So kailangan talaga tayo ang mag-adjust, hindi ang panahon na mag-adjust. Pero gusto ko lang tanungin, Admin Larry, kay ASEC EU, kung paano nyo pinipili yung mga beneficiaries, tas pag nabigyan nyo po sila ng tulong, ano po yung mga dapat nilang paggamitan ng tulong na yon? Magandang tanong yan. Nabanggit ko kanina yung DOST Pag-asa. Kasi yan po ang science behind. Ito pong kung bakit po tayo nasa El Nino Watch ngayon at talaga pong hindi natin may iwasan na ang forecast ng pagpasok ng June, July, August, 79% po ang probability na madidevelop na ang El Nino. So pagpili po dito sa APA, katuwang po natin ang ating local government units, ang DOST, ang FAO, tingnan natin yung vulnerability profile. Doon po sa siyam na probinsya, 100 municipalities po ang pinili natin doon. At tiningnan natin dun sa 100 municipalities, sino ang ready ng mga farmer cooperatives and association at dun po tayo pipili ng mga ating mga beneficiary. Yung ating beneficiary, i-group sila into learning groups. Tuturuan sila kung paano ang tinatawag na climate resilient agriculture na kung saan ang isang halimbawa, yung White Revolution kanina. At ito po ay bibigyan sila ng mga trainings, inputs at ang ultimate po natin na objective ay kumita sila. Kasi kumbaga mag-a-adjust tayo sa panahon at dapat yung pag-adjust natin kikita po ang ating mga magsasaka. Okay. Scientific ang pagpili, partner. Yes, correct. Oo, hindi basta mag-a-apply lang doon tas walang basihan. So, sabi nyo nga po, ASEC, kailangan may siyensya at katuwang din po ang ibang mga ahensya, lalo na ang DOST Pag-asa, di ba? So, sila po yung, kumbaga, magmamap, may mapping po tayo kung saan. Mapping saka ma'am, kung ba't kailangan Pag-asa? Dahil ilo-localize natin ang Climate Information Service. Hindi po ito yung pangkalahatan na forecast lang o climate outlook. Kung ano po talaga ang vulnerability, ano ang weather outlook, ano ang climate outlook sa munisipyo. Wow. So parang tailor fit. So mag-a-adjust ang Pag-asa dito? Magdadagdag ba? Nagdadagdag po tayo ng mga climate information centers. Maglalagay po tayo ng mga climate information centers. Ayun. Galing, ha? So good news din yan, Buti na lang nandito si ASEC EU. Oo, 'di ba? So sa mga kababayan po natin na gusto pa pong malaman ng ilang mga detalye tungkol po dito sa kung saan po sila pwedeng lumapit, magtanong, kung sila ba yung grupo po nila, kooperatiba nila ay kumbaga pasok sa mga pwedeng matulungan po ng inyong departamento o inyo pong section po or programs, paano po kailangan nilang gawin? Una po, kung dito po tayo sa APA, marami po tayong, sabi ko, nabanggit kanina, mga social media account po ng DOST Pag-asa, FAO, saka ng Department of Agriculture, lalo na po yung mga binanggit kong regions, kanina yung 5 regions, andun po yung informasyon. Pero sa pangkalahatan, ang gusto ko pong emphasize, hindi porket wala ang APA dun sa ibang region, wala na ang Department of Agriculture sa climate change. Hindi po ganon. Okay. Ang lahat po ng programa sa ngayon ng Department of Agriculture, mapa sa magsasaka, mapa sa mangingisda, sa paghahayupan, may mga programa po tayo para palakasin ang pagtugon sa bagong panahon. Lumapit lang po kayo sa aming mga tanggapan.
Okay. Mayroon akong gustong itanong, partner, kay Secure at pati kay Yusek Ching na rin. Ano? Kasi kung magsasaka ka, minsan hindi mo alam ano ba yung mga practices na yan na dapat gawin para maging tumutugon ka or nakaka-adapt ka sa climate change. Meron po bang menu or listahan ng Department of Agriculture ng mga practices na madali lang sundan ng ating magsasaka? For example, adjust lang ba yan ng calendar ng planting or whatever? Meron po bang makikitang listahan ang ating mga magsasaka para sa gayon ay magamit nila agad-agad? Siguro si Yusek Ching, then si Asek. Salamat sa tanong, Admin Larry, no? Meron ho tayong tinatawag na production calendar sa high value crops. Nakalatag din dyan at ang friends and foes. Sabihin, may mga halaman na nag-a-attract ng mga peste na nakakasama sa ibang halaman. So, eto yung mga hindi dapat magkasama. So, parte ho yan ng laymanization, nililaymanize ho natin ang aspetong ito sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang partners. Of course, sa DA, nandyan ang Agricultural Training Institute, at meron din ho tayong mga international partnerships like experts from Japan. Nitong bagong grupo is from Canada, at yung experts nila ay nilalatag natin sa kaalaman na maiintindihan ng ordinaryong magsasaka. So that's part of the capacity building. Meron din hong menu na banggit ni Admin Larry kanina, kung saan nararapat yung kanyang assistance base sa kanyang sitwasyon. So, meron ho tayong matching na gagawin. Ang ginawa ng High Value Crops Development Program ay i-projectize ito para depende sa pangangailangan, ito yung akma para sa bawat isa. For example, yung Gulayan sa Bayan, seedlings production, they may not go into the White Revolution, pero hindi naman sila uuwing luhaan dahil meron silang kakayanan na magpadami ng seedlings using open pollinated variety sa kanilang mga lugar. So 1,370 partnering mainly with the Rural Improvement Club and women. So may gender lens siya. So madami ho yung ating listahan, at nagpapasalamat din tayo sa DepDev na dalawa sa programa ng high value crops ay nabigyan ng National Priority Plan. Ibig sabihin, ang private sector na magdo-donate doon sa dalawang programang yon, which is the Gulayan sa Bayan at yung Sustainable Agroforestry Farm Enterprise, are may tax deductibility. So, pinapalawak po natin ang ating partnerships kasi hindi naman sapat lahat ang ating pondo, pero ma-accommodate kung sama-sama. Gusto ko lang din, Admin, tanungin, of course, nandito na kasi sila, both our guests, kung paano, how are you working together? Kasi si Asek yung project niya, kasi tungkol sa climate change, ano? And then kayo naman po sa White Revolution, you take into consideration yung climate change talaga. Pero, as far as I understand, parang kumbaga climate change resilient na yung ating mga tanim sa White Revolution, tama po ba? Paano po ang partnership ninyo, working together, recommending farmers sa mga certain programs at yung mga pondo o yung mga ayuda na nababagay po sa mga proyekto? Sige, kayo muna po, Yusek. Okay, contextually, it's a policy statement. So, lahat kami ay dapat gumalaw ayon sa polisiya na nilatag ng ating secretary. So, ang collaboration dyan, since area-based yung APA, no, meron lang silang targeted areas na nabanggit ni ASECU. So, meron silang deliverables based on sa areas na yon. So, ang complementation yan, dahil si White Revolution can be anywhere with any group that is mature enough to take the lead, nandun ngayon yung complementation because we have to optimize the use of government resources and at the same time create an impact that would sustain the business opportunity for the farmers, and at the same time masiguro natin yung available, affordable, accessible food at all times. So the strategy is there. It has to be area-based and targeted para
nandoon yung ating impact. Okay. Thank Si you po, Asek Yusek. Si naman. Asek Yu. Okay, salamat. Magandang po yun. Dugtungan ko na lang po yung sa pulisiya. Okay. Ang pulisiya po ng gobyerno natin dito sa Pilipinas ay adaptation. Ano po? Talagang kailangan po nating mag-adapt dito sa bago-bagong klima. Ngayon, ang tanong po is kung paano mag-complement. Ang pulisiya nga po, national policy, i-adapt natin. Ngayon, lahat ng opisina na sangay ng Department of Agriculture ay dapat nakaangkla dun sa pulisiya na yon. So, pagtutulungan. Sa APA, kahit po nasa 5 probinsya lang, nasa 5 region kami, member po ang iba't ibang programa dun sa technical working group. Ano po? Pangalawa, balikan natin itong El Nino, nag-reconstitute na po kami ng Department of Agriculture National El Nino Team. At ako po ang namumuno doon, ang vice chair ko po ang head ng Bureau of Soils and Water Management. Bakit water management? Sa usapin ng El Nino, water management ang pinaka-importante. So, ano po yan? Malawak po. Lahat po ng opisina, member po ng team. So, lahat po magbibigay ng input. Oh, yun pala. So, Talagang close collaboration. yes. So, Oo. Para din ma-ensure na yung fund na binibigay sa gobyerno, sa DA in particular, na ma-maximize. Yes, Walang duplication, kundi complementation. Mahilig si secretarian, lagi mag-meet lahat. May rice convergence, meron sa Kadiwa, and HBCC or high value. Ako, naniniwala talaga ako na talagang very close ang coordination ng bawat units. At saka syempre siguro sa mga farmers na naggumagawa na rin ng white revolution farming, nakita natin na yung market medyo kaya na nilang i-target yung mga medyo upscale market kasi yung sa quality and quantity kaya na po Yusek Ching, may mga institutional buyers, which is what lahat ng farmers siguro yun ang gusto sana nila na may consistent na market. Yeah. Nabanggit mo na rin lang, Karen, kahapon lang nagkaroon tayo ng malawakang Luzon-wide dialogue. Kasama doon yung mga farmers at ilang regional directors ay nandun din, plus 5 institutional buyers. Oh, wow. And they are so thankful sa Department of Agriculture dahil kaunahan hong nangyari ito na sila ay nag-meet at hindi lang nag-greet kundi they can collaborate and engage. So the process has been initiated by the DA para mas maging kampante ang bawat isa sa kanilang pakikipag-ugnayan sa pagninegosyo sa ating agrikultura at sa ating mga pagkain. Ayun. Thank you po, Yusek Ching and Asek Yu. Okay, bago po tayo, kumbaga, magpatuloy pa sa ating programa, pero hanggang dito na lang po muna ang ating diskusyon. Hihingian po natin ng mensahe ang ating mga eksperto, ang ating mga panauhin. Admin Larry, unahin po muna natin si Asek Yu Nichols Manolo. Go ahead po, sir. Again, maraming salamat Miss Karen sa Admin Larry sa pag-imbita sa amin. Una po, ang sigurong gusto kong ibanggitin na pahayag ay sa pagtugon po sa bagong panahon. Hindi po ito sa gobyerno lang. Ito po ay kailangan, sabi nga ng ating Pangulo, a whole of nation approach. Lahat po tayo may taya. So tayo po ay magtulungan. Thank you po, Asek. Yusek Cheryl Marie Natividad Caballero. Yusek Ching. Mahaba, sa ating mga partners sa sakahan, ay ating pinapanawagan din ang pakikipagtulungan ng local government units. Alam natin na hindi lahat ay kaya nating iresolba sa nasyonal. And so, it takes it takes the entire village to create a champion, sabi nga. So, let this be a mechanism of partnership, of collaboration to make this nation succeed, feed the present and future generations. Yun. Para sa ating food security. Yes. Para ang ating future generations may masustansya na pagkain. Ayan, sapat at masustansyang pagkain. Thank you po, Yusek Ching and Asek Yu. Ayan. At susunod po, benteng bigas. Saan makabibili? Hindi secret yan dahil sasabihin na natin mamaya-maya. Antabayanan sa aming pagbabalik ang ating oras, 11:30. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas.
Ayaw mo na ba? Ha? Ano ba sinasabi mo? Naisip ko lang kung anong sasabihin sa atin ng kanin kapag sinasayang natin siya. Di ba malungkot? Kasi napakahalaga ng bawat butil. Kaya, kanin ay huwag sayangin. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Mass public transport system. Of course, lahat naman ng ginawa, kailangan mo munang daanan yung sakripisyo. Nung nagpatupad pa ang MMDA, walang nagreklamo. Maayos. Actually, nadamay lang kami sa NCAP issue na yan because ever since naman ang MMDA standalone. Kapag Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Trending bigas, meron na. Presto, the best. Iba ang saya. Trending bigas, meron na. Para sa pamilyang Pilipino talaga. Trending bigas. At mabibili na po ang benteng bigas sa maraming parte ng bansa at patuloy pa itong pinapalawig tuwing Sabado. I-anunsyo namin dito sa ating programa kung saan eksakto nakapwesto. At gayon din ang mismong schedule ng bentahan ng benteng bigas o P20 rice. Buong linggo po Monday to Sunday sa Barangay Food Terminal Association sa Dinalungan Public Market Poblacion Zone 2, Dinalungan Aurora, Waltari Agri-Trading, Avenida Highway, Barangay 2, San Luis Aurora. Nasa tabi po ito ng Fiesta Gas Station. Hope Rural Improvement Club, Purok 5, Barangay Salay, Dipakulaw, Aurora. From Monday to Friday naman po sa Kilusang 5 para sa lahat multipurpose cooperative, Purol, Tanige, Barangay Aplaya, Dingalan, Aurora. Igorot, Ilonggo Farmers Association sa Maria Aurora, Aurora. Baler, GID and Annexes, 198 National Highway, Barangay Suklayen, Baler, Aurora. Monday to Saturday naman po sa Tapulaw Multipurpose Cooperative sa Tapulaw, Orani, Bataan. Monday hanggang Thursday naman sa Makabagong Agrikultura ng Dinalupian Marketing Cooperative o MADMC sa Talas Street Common Terminal, San Ramon, Dinalupihan, Bataan. Habang Monday to Friday naman po sa Greater Bani Multipurpose Cooperative sa Kataning, Balanga, Bataan at Roman Superhighway sa Barangay Camacho, Balanga City sa Bataan. Punta na doon. Go, go, go! Yeah, at yan, no? Kung gusto nyo pong makatulong na mas mapalawig pa ang benteng bigas at ang pagbebenta ng murang agricultural products, pwede nyo pong paggamit ang inyong permanente or semi-permanent structures para maging kadiwa outlets. Para sa karagdagang detalye, pumunta po sa da.gov.ph. At dyan na po nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod na Sabado from 10:30 hanggang 11:30 ng umaga dito lamang sa DZRH. Makinig, makilhok at makiisa para sa sapat at mayabong na agrikultura. Tayong lahat sama-sama sa isang Masaganang Pinas. Bye! Araw-araw ang pagkain galing sa pananim,
Sa bukid, sa tindahan, hanggang sa hapag natin. Pagkat ang pagsasakay, bayanihan kaya natin. Na kapag nagsama-sama, pag-asayanihin. Tuloy-tuloy man ang alon dito sa karagatan. Kapit bisig ang paglayag at di sinukuan. Pagkat ang mangisda ay tugon ng mamamayan. Mula sa kahirapan, aawon tayo dyan. Dahil sa programang umakay, mga lider na gumabay. Ngayon ang magsasaka at ang mangingisda ay unti-unti nang naiaangat. At lahat kasama sa pagbuo at pagtatag ng masaganang Pinas. Panibagong umaga ang naghihintay sa bawat manggagawang lubos nag-aalay. Ang bayan kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ang palay procurement ay isa sa pinakamahalagang activity ng National Food Authority upang masiguro natin na meron tayong buffer stock. Bumibili tayo ng palay mula sa magsasaka mula 17 hanggang 30 pesos upang masiguro na sila ay kumita sa kanilang pinagpaguran.